Oh, ayan ang parte mo, pero sa susunod medyo tagalan mo ang tawag. Halos ilang segundo lang ang pagitan. Buti nakatakas kami agad at naalis namin agad ang ATM. Tropa, kung patatagalin ko ang tawag sa mga pulis, lalong makakahalata ang kumpanya namin at ako ang madedehado. Dapat sa labanan natin, parehas tayong gagawa ng paraan at walang lamangan. Tama yung impormasyon mo, punong-puno talaga yung laman ng ATM at huwag kang mag-alala. Malinis naman ang trabaho natin, kaya walang sasabit ni isa sa atin. Tropa, hanggang kailan mo to gagawin? Hindi kita nakilalang ganyan. Honor student ka sa ating paaralan, kilala kang napakabuting tao. Ano bang nangyari? Gusto mo talaga malaman? Tara, sama ka sa akin, may papakita ako sa sayo. Sila ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Bahala na alam kong kasalanan, pero ang daming batang nagugutom sa lansangan at gusto ko silang kunin lahat. Wala namang tumutulong sa akin at sa mga bata. Mangyayari ba yan kung maayos ang isip ng kanilang mga magulang? We love you, kuya! Grabe, alam kong may mali, pero napahanga mo ko paano alis na ko. Sige na at mag-iingat ka at iwasan mo na ang pagkalulong sa sugal. Bakit kaya hindi siya tumawag agad? Bakit inintay niya muna ang ilang minuto bago siya tumawag sa amin? Pinananood niya lang ang mga suspect. Tsaka lang siya tumawag nung natanggal na sa pagkakakabit yung ATM machine. Kailangan malaman ito ni General. Oo, ikaw pala. Chip, tara, pasok ka dito. Magandang araw po, General. Meron pa akong ire-report sa inyo about sa insidente na nangyari sa bangko. Bago ka pa dumating dito ay napanood ko na nga ang video. Totoo yung sinabi mo na naghintay muna siya ng ilang minuto bago tumawag sa mga pulis. Opo sir, kailangan natin ito gawan ng aksyon para malaman natin at maimbestigahan kung totoo ba talaga yung nangyari na pagkakaroon ng sagwatan. Basta pag-aralan mong maigi ang kaso, wag basta-basta magdesisyon ayon sa nakikita, naririnig. Mainam na bago tayo magbigay ng warrant of arrest ay sigurado na ang lahat. Salamat po sa usapan natin. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. O sige na, mag-iingat ka at siguraduhin mong tama ang lahat ng proseso. Akala ko pa naman makakapahinga ako ngayon. Magrereklamo ako tungkol sa namutang sa akin. Hindi kami papayag ng ganun. Dapat patas. Tigigilan yung sigaw-sigawan. Nasa loob kayo ng barangay hall. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit kayo nagsisigawan? At ano ang inyong reklamo? Yung kapitbahay namin nakabili ng gamit, hindi nagbayad ng kanyang utang. Dapat imbestigahan yon. Ang mamahal ng gamit na binili. Wala namang trabaho yun. Paano nakabili? May pruweba ba kayo na galing sa masama ang pera ng kanyang pinambili? Ano ba ang pinuputok ng butse nyo? Hindi kayo binayaran o dahil nakabili ng gamit yung kapitbahay nyo? Dinig na dinig namin ang usapan nila. Galing sa masama yung pera! Grabe kayo magmarites, lahat kayo nakarinig. Paano nyo ba narinig ang usapan? Inilagay nyo ba ang inyong tenga sa dingding ng kanilang bahay? Dapat pantay-pantay ang pamumuhay namin dito. Dapat lahat kami mahirap, walang makakaangat. Oo, sige. Gagawan ko ng paraan. Dadalhin ko sa munisipyo ang reklamo nyo at paimbestigahan. Makakaalis na kayo! Sigurado ako galing sa nakaw ang pera nun. Hindi naman nag-aral yun. Oo, nagpagawa pa ng bahay. Saan kukuha ng trabaho yun? Nagnakaw. Oo. Hays, hindi mo alam kung ano yung nireklamo nila. Yung utang ba o yung inggit nila? Kaya hindi nagbabago ang pamumuhay dahil lagi inggit ang nangingibabaw sa puso imbes na gawin itong inspirasyon. Pero kung ito ay galing sa masama, mananagot yan. Wala tayong palalampasin. Hindi natin yan dapat ipagwalang bahala. Pumunta dito si kumari natin kanina. Nagsabi sa akin na yung ilang hindi mo nabayaran ng utang mo ay nagpunta sa barangay, nireklamo tayo. Ganun ba? Binayaran ko naman sila. Ano pa yung gusto nilang mangyari? Halos naman yata lahat sila nabayaran ko na. Sinabi pa nila na nakapamili ka ng maraming gamit at nakapagpagawa ka pa ng bahay. Pero wala ka namang pinag-aralan na trabaho. Paano pag nalaman nila na sama-sama galing yung pera mo? Paano pag nakulong ka? Paano kami ng mga anak mo? Huwag kang mag-alala. Hindi yan mangyayari kasi malinis ang aming trabaho mo. Huwag ka nang malungkot at umiyak. Ito na siguro yung bahay nung nirereklamo. Ito lang yung pinakakakaibang bahay dito sa squatter area. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Magsilabas kayo dali! May pulis na nakaparada sa bahay ni Nardo. Baka huhulihin na siya. Baka may ginawang kalokohan. Dapat lang yan sa kanya. Ang masama hindi nagwawagi.